kaminang! Excited ako dahil meron ako i-share sa inyo na isang recipe. Ito yung other version ng pastil. Kaya wag na natin itong patagalin pa. Magluto na tayo agad. Tara, samahan niyo na ako sa aking kitchen. Itong ating gagamitin na tuna ay galing pa to ng Sarangani. Nagkataon na umuwi yung pinsan ko from Mindanao kaya nagpadala na ako nung tuna nila doon. Ito daw yung ginagamit nila sa kanilang pagluluto ng tuna pastil na ninenegosyo doon sa kanilang lugar. Kaya shout out to Ate Charlene, pwede nyo rin i-follow yung kanyang page sa FB. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Meron tayong minced garlic, then we have minced onions, tapos meron tayong sili, pwede kayong gumamit ng fresh or dried. Ito optional lang, kung hindi kayo masili, huwag nyo nang lagyan. Sa mga seasonings naman natin, ito chicken cube, minash ko lang yan, maglalagay tayo niyan, or yung preferred na seasonings ninyo. Then meron tayong soy sauce, maglalagay din tayo ng pamintang durog. Yung asin naman, to taste lang or pagkakailangan lang. At syempre, yung ating cooking oil. Ang laman nitong pouch natin ay 1 kilo na tuna. Pero siguro half lang yung gagamitin natin. Ito nga palang recipe na to ay galing sa aking pinsan. Itinuro niya sa akin, ganito daw yung pagluluto ng kanilang tuna pastil doon sa kanilang lugar. Alam nyo mga kaminang, napakadali lang lutuin ito, kaya-kaya nyo. Tapos pwede nyo itong gawing negosyo, kaya idagdag nyo na rin ito sa mga listahan ng pwede nyong inegosyo. So ayan, ganyan yung ating tuna, ganyan yung itsura niya, medyo para siyang durug-durug na. Tapos yung lasa niya, meron na siya kaunting lasa. Tara, let's start! Buksan na natin yung kalan, ilagay nyo yan sa medium flame, tapos maglagay na rin kayo ng mantika. Kapag ready na yan, ilagay na natin yung ating minced garlic. Saute natin yan hanggang maging light brown. Alam nyo kung nandito kayo, ang bango-bango. Kaya alam nyo, amoy pa lang, sigurado masarap na yung gagawin natin. Pagkatapos nyan, ilagay na natin yung sibuyas. Saute naman natin yan hanggang maging translucent. So kapag tingin nyo okay na, ilagay na natin yung tuna. Pag nailagay na natin yung tuna, igigisa muna natin yan ng mga 3 to 5 minutes. At habang inaantay natin yan, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Huwag mong kalimutan, i-click yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong uploads at mga bagong recipes. After natin mag-isa yan, maglalagay na tayo ng mga seasonings. Ilagay na natin yung toyo, kalahati ng chicken cube, at yung paminta natin. Ngayon, haluin na natin yan na maigi para mabalanse yung mga pampalasang inilagay natin. Dito na papasok yung tiyagaan mga kaminang. Kasi kailangan daw haluin natin yan ng haluin hanggang sa maluto para hindi masunog yung ating tuna. Pwede naman tayo huminto saglit pero huwag niyong pababayaan kasi nga baka masunog. Kaya halo tayo ng halo para pantay din yung pagkakaluto ng tuna natin. Malalaman natin pwede na yan kapag tuyo-tuyo na yung ating niluluto. Ganito yung magiging itsura niya. Just in case may oil pa na natira dito sa niluluto natin, ilagay niyo yan sa strainer at patuluin. Ayan, hinati ko sa dalawa kasi yung isa gusto ko merong kick kaya maglalagay ako ng sili. Yung anghang, depende na yan sa inyo ha, kung gaano kaanghang yung gusto ninyo. Lutuin lang natin yan ng mga 1 to 2 minutes. Pagkatapos, pwede na natin yung iserve or ibabalot na natin siya katulad nun sa chicken pastil natin. So, ito yung ating finished product, isang regular or original, and yung ating spicy. At sa mga magnenegosyo dyan, kung gusto nyong balutin, yung katulad dun sa ating chicken pastil, ilalagay ko na lang yung link para makita nyo yung pagbabalot ng ating pastil. So, ganyan yung itsura niya kapag ibebenta nyo sa labas or pang take out. Pwede rin ganito nyo iserve yung inyong tuna pastil. Pwede kayo magsama ng boiled egg or fried egg. At ito mga kaminang ang aking version ng tuna pastil na sinasabi nilang Jensen style. May original at spicy. Okay, kain na!